Maaaring manghina tayo minsan, ngunit kapag nagtitiwala tayo kay Jesus, pinalalakas niya tayo upang maging matatag. Itayo natin ang ating buhay sa Kanya sapagkat ang Kanyang simbahan at katotohanan ay hindi matitinag magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay foundation. Napakahalaga ng pundasyon. Ang pundasyon ay siyang nagpapatibay sa ating relasyon, sa ating ugnayan, nagpapatibay ng isang tahanan, nagpapatibay ng isang ugnayan. Kaya magandang tingnan po natin yung buhay ba natin, ay nasaan o ano ang pundasyon. At ikaw bilang isang tao, napakahalaga ho ng isang tao para maging matatag sa buhay ay magkaroon ng matibay na pundasyon. So what is your foundation in life? What is the foundation of your person? Napakahalaga po nun. Siguro mas magandang tanungin sa halip na ano ang pundasyon mo, ibahin natin ang tanong, sino ang pundasyon mo? Tayo bilang tao, napakahalaga ho ng meron tayong pundasyon. Ibig sabihin, yung ating values, yung ating mga paniniwala, yung ating asal, ay merong matibay na pundasyon, matibay na pinanggagalingan, at ito yung katatagan natin. At yung pundasyon ay unti-unti po yung itinatayo sa ating paglaki, yung initial formation natin sa loob ng tahanan. Kung paano tayo pinalalago, pinalalaki, inaalagaan, tinuturuan, hinuhubog, ginagabayan ng ating mga magulang. Napakahalaga kasi yung basic foundation ay nag-uumpisa sa ating tahanan, sa ating pagkabata, sa piling ng ating mga magulang bilang ating guro at siyang tagagabay, upang sa ganoon magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa buhay. At yung pundasyon ng pagkatao, lalong-lalo na yung sinasabing values, yung mga pagpapahalaga natin. At dito sa ating gospel, mas binibigyan ni Jesus ng diin. He is trying to solidify the foundation of our faith. Kasi yung pananampalataya natin, ang siyang magiging pundasyon natin. Pero kinakailangan, parang parang yung buhos sa ilalim ng lupa, yung pinakampundasyon, binubuhusan yan at kinakailangan masolidify, kinakailangan matibay na matibay. At sinasabi ni Jesus sa ating gospel ngayong araw na ito, paano talaga mapagtitibay ng husto at sigurado yung pundasyon ng ating pagkatao, yung pundasyon ng ating pananampalataya, yung pundasyon ng ating buhay. At mag-uumpisa yon sa isang napakahalagang katanungan. Ang tanong na Jesus, sino ako? Hindi yung sino ako, sabi ng iba. Hindi. Ang tanong na Jesus na pangalawa, para sa inyo, sino ako?
Kaya ito rin muli yung tanong sa atin ni Jesus ngayong oras na ito, ngayong araw na ito. Sino si Jesus para sa iyo? At napakahalaga na yung ating sagot sa tanong na ito ng ating Panginoon ay isang personal na sagot. Kasi yung tanong na Jesus ay isang personal na tanong na kinakailangan ng personal na sagot. Sino si Jesus para sa akin? At masasagot lamang po natin yan ng totoo at tama kung meron tayong personal na relasyon kay Jesus. Yung tanong na, ano ako? Sino ako? Sabi nila. Hindi yun personal kasi sabi nila. Pero yung tanong na Jesus sa kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? It demands a personal answer. Kaya nga napakahalagang maunawaan natin mga kapatid na yung ating buhay pananampalataya ay nag-uumpisa sa isang personal na tanong, personal na karanasan, personal na pagkakilala, personal na bunga ng ugnayan ng isang malalim na relasyon kay Jesus. Kaya sana sa puntong ito ng buhay natin, sa puntong ito ng buhay mo, ay meron ka ng isang mahalagang sagot, isang personal na sagot sa tanong na Jesus, sino si Jesus para sa iyo? Yung base sa karanasan mo, base sa nalalaman mo, base sa pananampalataya mo. Napakahalaga ng personal na sagot sa tanong na Jesus. Sino ako para sa inyo? At kung ano yung sagot mo dyan, napakahalaga niyan kasi that will be the foundation of your faith. Ang problema natin, kapag hindi natin kilala si Jesus. Kapag hindi natin pinananaligan ang kanyang pagpapakilala ng sarili, yung self-revelation of Jesus for us. Tinatanggap ba natin ng buo yung pagpapakilala, yung self-revelation, self-manifestation of Jesus? Napakahalaga po nun. Dahil yung sagot sa tanong, sino ako, will determine the faith that you have right now. Will determine your way of life, your way of living, kung paano tayo nabubuhay. Kaya nga, mahalaga na tayo ay personal na sumagot sa tanong na yan. At ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Ang Kristo, ang Mesiyas, siya yung tagapagligtas. And later on, sa ating gospel, binigyan ang simbahan sa pamamagitan ni Pedro at ng kanyang mga alagad ng kapangyarihan. At yung susi, yung susi ng kaharian ay ipinagkatiwala kay Pedro. At ano yung susi na yon? Pagpapatawad. Ano yung susi na yon? Pagmamahal. Ano yung susi na yon? Kababaang loob. Mga kapatid, nasa simbahan ang susi ng kaligtasan, ang susi ng buhay na walang hanggan. Si Pedro ay nanatili sa simbahang Katolika. At kay Pedro, ipinagkatiwala ni Jesus ang susi na yon ng kaharian ng Diyos. At yan ay ang pag-ibig at pagpapatawad. Mga kapatid, sana ito rin yung matutunan natin that the foundation of our faith, the foundation of our belief is Jesus Himself. Si Jesus na nagmamahal, si Jesus na nagpapatawad, si Jesus na kumakalinga, si Jesus na nagpapalakas sa atin, si Jesus na nagpadala sa atin ng Espiritu Santo, si Jesus na isinugo ng Ama, si Jesus ang ating pundasyon. Ang tanong natin sa ating sarili, ano o sino na ba yung pundasyon ng buhay natin? Sana si Jesus. At sana mas lumalim pa ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, patatagin mo ang aming pananampalataya. Hipuin mo ang aming puso at kalooban upang patuloy at palaging maging bukas sa iyong paggalaw at sa iyong pagpapahayag para sa amin. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.